May offer, milyon-milyon. Para Anong milyon-milyon? may palalabasin kami. Hey guys, you're in a nutshell with me, Ina. Pag pinag-uusapan ang paglipat sa Canada, syempre, ang nasa isip ng marami gaganda ang kanilang kinabukasan, ang future, lalo na para sa mga anak. Ngayon, maririnig po natin ang kwento ng isang mag-asawa na lumipat dito, actually si Mrs. 1996, so tagal na. At kinuha po niya ang kanyang mister. At ngayon, I say happy naman po sila sa kanilang kinalabasan dito. At ikukwento nila sa atin kung ano ang naipundar nila being a couple with regular jobs. Okay? Ang ating pong i-interviewin ay ang mag-asawang si Ali at Marian Paras. Hello, guys! Hello! Maraming salamat at willing kayong i-share ang inyong storya dito sa Canada. Hoy! Unahin muna natin paano sila napunta dito sa Canada. Tama naman yung nabanggit ko, no? Si Marian ang nauna dito, 1996. 20 years old, dinala siya ng kanyang mommy dito who entered Canada as a caregiver. High school sweetheart sila nung ni Ali, no? Anong kwento niyo muna? Yun nga, umuwi ako na 97 sa Philippines. And then, fortunately, nabuntis ako. Oh, okay. Actually, siya nagtitraining sa pagka-jail officer niya. Ayaw niya na akong bumalik dito sa Canada. At then, yung mother ko, sabi niya, mas maigi kung dito kayo, ganon. Kasi para sa bata. So, bumalik ako ng 98 dito sa Canada. Tapos dito ako nanganak. Umuwi ako ulit ng 99, nagpakasal kami. Pinag-usapan namin na mas maigi nga siguro kung dito kami. Oh. At the time, hindi ako natapos mag-aral sa Pilipinas. Nag-physiotherapy ako. Natapos ko yung 5 years old, pero hindi ako nag-graduate. Kasi, kailangan ko nang bumalik dito. Tapos dumating siya dito ng 2001. At that time, no, permanent resident na si Marian. And of course, si Ali kapag spousal sponsorship, PR na rin agad di ba? Oo. Interestingly, so ang nangyari, si Ali, jail officer ka sa Pilipinas. Kwento mo nga muna, ano ba buhay ng jail officer sa Pilipinas? How was your life back then? Trabaho ng jail officer doon, tagabantay siyempre ng inmates, ng mga prisoner. Tapos, kapag may hearing sila, kailangan dalhin namin sila sa mga trial court, regional, municipal, or circuit trial court. Ali, iniisip mo noon, no? Ayaw mo na siyang sabi ni Marian kung ikaw tatanungin nung panahon na yun, sa Pilipinas na lang kayo. Ano tumatakbo sa isip mo noon nung sinasabi mo sa kanya na huwag ka nang bumalik ng Canada? Kasi baka din na siya bumalik pagka... Ikaw na. Nung panahon na yon, parang ano yung idea mo sa Canada? Bakit iniisip mo na mas gusto mo si Marian sa Pilipinas? Hindi kasi that time, magulo ang isip, syempre. Nagte-training, pressure, tapos siya buntis, tapos kulang ng budget, tapos syempre paglalayo, talagang di mo alam kung kailan babalik. At hindi pa uso yung na messenger puro sulat-sulat. Oo nga naman, penpal pa kayo siguro nun, ganun ba? Saka minsan tawag, mga ganun, ni phone card. May mga phone card na ba nun? Meron, kaya lang 65 pesos per minute. Oh, wow! Yung value nun yun, 65 pesos per minute. Kaya kung bumili ako ng 200 pesos, at least 2 minutes lang may tatago sa kanya. Kaya kailangan nakasulat yung mga sasabihin ko, itatanong ko. Sulat. Oh. Nakakaloka, grabe. That time, kung may connection fee pa yun. Hindi talagang less than 3 minutes. 2 minutes lang at least. Ano naman nakapag-convince sa'yo, Ali? Na, sige na nga, years later, obviously, nagbago isip mo na, sige, sa Canada na. Kung makikita mo yung conversion ng pera, iba No? That time, 27 ang palit ng pesos, di ba?
Alam ko ibang economy ng Canada. Eh di ito na sponsor ka na ni Mary Ann, nandito na kayo sa Canada. Ang nakakatuwa, ang nangyari po si Ali, so nakapagtrabaho siya. Ano yung unang mong trabaho ulit? Sige, before we talk about yung pinagtagalan mo na job. Your first job in Canada when you arrived? 2 weeks lang yata ako yung taga-bigyan ng sinulid. Kaya lang box sa sinulid pala. After 2 weeks, sa factory ngayon ng trabaho ko hanggang ngayon. Okay. 2 weeks yung sinulid na sinasabi niya, parang gumagawa na ng sweaters, no? Oo. Si Mary Ann, what was your job then? Tatrabaho ko sa Tim Hortons. Okay. So, nag-Tim Hortons si Mary Ann, yung kanyang pinag-aralan sa Pilipinas, so physiotherapy. Ang nangyari, nung napunta na po si Ali sa kanyang next and hanggang ngayon niyang trabaho bilang factory worker, si Ali ang nakapagpaaral kay Mary Ann to be a nurse. Right now, si Mary Ann is an RN. Tama ba, no, Ali? Ang galing, ano? Paano mo pinlano yun? Yung ba talaga ang nasa isip mo na, sige, magkatrabaho, sayang si Mary Ann, yung education niya, alam niyang kaya niyang gawin yung trabaho. Paano nangyari? Sige, ikwento mo. Kasi, alam ko kaya niya So, mas may ano sa akin, mas may utak siguro, gano'n. Kaya niya. Ngayon, sabi ko, kung mag-stay ka sa Tim Horton o sa Winners, dalawang trabaho niya yun. Okay. Pag namatay ako, baka hindi ka mag-survive ng yung hindi maganda yung survival nila. Kung doon lang ang trabaho niya. So sabi ko, mag-aaral ka, kung interesado ka, mag-aaral ka, mag-quit ka sana sa trabaho mo, basta aral lang, adjustment sa mga budget, tapos, ayun, nag-aaral lang. Okay. Did you, bilang PR, actually, you're also qualified to get a student loan. Did you get a student loan or you paid it off? Paano ba? Ano lang, yung budgeting din sa pag-file ng tax, makaka-refund pag mag-file ng tax, tapos sa pag-file ng tax, i-declare mo rin yung tuition, yun. Makaka-refund naman, yun ang idadagdag ko sa sa tuition. Ayan. Basically, ang nagbayad din ng tuition ni Mary Ann, ay you paid off the student loan, diba, Ali, with your job as a factory worker now. Can you tell us about what you do dito sa iyong pinagtatrabahuan ngayon? Ang sobrang tagal mo na rin, 20 years plus ka na dyan sa factory na yan. 23 years, Ang produkto namin na aluminum. Ngayon, nag-anodize kami ng aluminum. So ngayon assign ako sa press machine. Tagapala ng mga waste, dumi ng factory. Mga overflow ng mga tangke, pupunta sa pit namin, yun ang tatrabuhin namin. Yun ang aming i-filter. Yun po, bali ang produkto na, aluminum sheets. Aluminum sheets yata, tama ba yun? Iba-iba. Okay. Ang aluminum yata, i-anodize sa amin. Okay. If you think about what Ali is doing, parang basically he's a factory worker, an ordinary job. Pero tingnan mo yun, napag-aral mo si Mrs. at obviously naging successful, naipasa niya, ngayon siya ay well-earning job ang kanyang pagiging RN. Hindi lang po yan ang kanyang naipundar, Ali. With your being a factory worker, can you tell us, ano na ang naging bunga na iyong hard work? Ninyo na rin mag-asawa, I assume, syempre, naging RN na rin si Mary Ann. Even before pa kung mag-aral, pag-invest na kami bumili na pala kami bahay. Wow, talaga? 2001. Noong June, bumili na kami bahay. Bale, dumating siya ng June ng 2001, ng February. Tapos June, lumipat na kami. Nakabili na kami. Nakautang. Okay. Yeah. 2001. And then you paid that off, your first house, when? Recently lang. So you paid off your house about 20 years, tama ba? Anong taon? 22?
22. 22 years. Okay. And then, yung anak ninyo, ano yung nakakwento mo sa akin, Ali, nun? So, anong schooling ng iyong anak? O yung panganay namin, Oh. aral namin ng forensic psychology. Sa Forensic psychology? Okay. Bachelor of Arts. Okay. Forensic psychology. Ngayon, inano namin, in-encourage namin pumasok ng nursing program kasi nga talagang in demand yun. Saka may budget talagang gobyerno para sa about medical line, di ba? Ganun. O, kaya ngayon, naka 2 years na siya sa nursing program niya. 1 year na lang. Yeah, 1 year. Preparatory niya, 1 year, tapos 1 year na nag-aaral. So, 3 years ang kinukuha ngayon ng nursing program niya. Tapos, meron ba kayong dentista? Pilipinas po yun, Mamina. Pilipinas. Sino naman yun? Kapatid ko yun. Ate ko, sa US, siya nagtatrabaho. Tinulungan namin na mag-aral. Tapos, yung isa, engineering naman, yung sa PSW. Saka, damay na rin silang lahat. Kasi pagka nagbigay kami pera, nagbigay kami tulong, para sa kanilang lahat. Ganun. I see. Tapos recently, dahil bigay kami ng bigay, pinagawa namin ng gusto yung sasakyan namin doon para mag-generate ng income. Gumastos kami ng at least 200,000 para mag-generate mo yung income, kikita lang nakikita. Tapos doon na magde-deduct ng mga gastusin nila. Anong negosyo nyo ipinasok yung sasakyan ninyo, sabi mo? Pampasadang jeep. Okay. So may jeep din kayo sa Pilipinas. Na yung kita nun, pinangtutulong mo rin dun sa mga kamag-anak ninyo. Yun yung sinasabi mo. Ganun. Okay. Tapos, Ali, sabi mo, may pangalawang bahay ba kayo? Kailan nyo naman binili yun? Di ba you just paid off your first house? When did you get your second house? 2010. Nung bumili uli kami ng pangalawa. Aba? Asan na yun yung sino nakatira dun? Yung unang bahay na binili namin, kasama namin yung parents ko. Okay. So, bago po natin ipagpatuloy ang episode na yan, meron po akong quick commercial. Meron po akong bagong YouTube channel, ang Spot Pinoy. Dito pa rin po yan sa YouTube. Kasama ko po ang dalawang ibang vloggers dito sa Canada na si Mark ng Carino Family at si Dre Rice Velasquez. Sana po suportahan ninyo tulad ng pagsuporta sa aming mga vlogs. Masaya po yun. Puro lang po kwentuhan tungkol sa buhay dito sa Canada. Follow nyo po, Spot Pinoy. Subscribe now. Naiwan sila doon and then nag-move kami after 10 years, nag-move 9 years. Kasi 2010 namin nabili tong bahay namin ngayon. And then, yung parents ko nakatira doon sa isang bahay namin. Aba? Pala, mother ko na lang kasi kamamatay lang nung sorry, okay. year. So ang galing naman, sinabay nyo yung mortgage ng dalawang bahay. Bale, midway into paying for the first house. Paano ang budgeting nyo nun? Hindi ba kayo nahirapan? Magandang tanong yan. Kasi dito sa Canada, alam natin, magastos din. Lalo sa maintenance, utilities, etc. Sasakyan, gano'n. Natuto akong gumawa lahat. Ikaw ang gagawa ng bakod ng bahay nyo. Bumili ang ugir, para akong gagawa ng bakod, ganyan. Tapos, lahat ng minor. Kunyari, banyo, akong gagawa, plumbing, sirang gripo, sirang motor, lahat. Kailangan matutunan mo para hindi ka naaasa sa mga professional. Diba? Malang professional fee. Tapos, lalo sa sasakyan, kung may sasakyan kakalaan, matuto ka rin mag-repair. Kahit basic lang, yung palit ng preno, palit ng kung ano nung simple lang. Pero yung mortgage, yung mismong mortgage, hindi naman kayo nahirapan. Paano ba? Sa sweldo ninyong dalawa, kaya naman yung dalawang mortgage? Kasi ma'am, yung yung first mortgage namin, yung first house namin doon, kasama namin yung parents ko. So, over the time, parang bumababa na rin yung, parang nakikihati kami sa bayad.
Okay. mortgage dun sa kabilang bahay. So, ang mortgage doon, para ka na lang nagre-rent ng house, parang 1,000. Like, parang ganun na lang dati. So, magaan na, baga. Hindi naman, okay din lang. Okay lang. Nakakaraos. Oo. O Ali, naiisip mo ba na minsan napapaisip ka ba na had you stayed in the Philippines and continued your job as a jail officer, ano kayang mga pagkakaibang pwede sa inyong buhay? Baka mangkurakot ako dun eh. Ay, pero alam mo, I guess, being frank lang si Alia. Kasi ako bilang reporter, medyo familiar din ako sa mga nangyayari dyan sa mga kulungan po natin. Yung pangungurakot na sorry talaga, Ali. Pero sige, sabihin mo ng galing sa'yo, yung mga simpleng bumibisita sa mga ating mga inmates doon, 'di ba? Bibigyan ng yung mga jail officer ng alam mo na padulas para maiabot yung mga bawal naman talaga. Mga ganun ba sinasabi mo? Baka mangurakot ng ganun. Pwede rin. Pero saka mamina, bago ako pumunta pala rito, may nagkaano na kami, yung nagka-kwento-kwento na kasama ko yung mga ibang kasama ko sa serbisyo. May offer, milyon-milyon. Anong milyon-milyon? May palalabasin kami. Ganun. Okay. Pero tinagpit ko naman, kikitain ko sa Canada to, kako. Huwag na, kako, di ako ayaw sumama sa inyo. Sabi ko. So, yun lang. Pero mahabang story yun eh. Pero in short ko na lang. Naku po. 3 million yata involved nun. Yung malaking pera that time. But that was way back in 1990? 2000 yata yun. Year 2000. Oh my God. Kasi darating ako rito, February ng 2001 eh. No? May magandang offer na. Sabay, mayroon naman maganda pero masama yun. Ali, alam mo naman yung pinapasok mo nun. Papasukin mo sakali nun. Naku po, krimen yun. I know. Eh. Well, I'm happy you made the decision not to join and instead naisip mo nga, kikitain mo yan sa Canada. Kasi nga, nakakainuman din namin yung mga ibang inmates, diba? Inmates, pag may pera, makakalapit sa'yo. Diba? Nakakainuman namin, nagkakaroon ng offer, gano'n. Oh my gosh. Pero di ko, kasi, compute talaga ako, common sense agad na mabilis computation. Hindi, kikitain ko to sa Canada pag nakarating ako rin ako. Obviously, it was the right decision because masama po yung binabalak ng mga tropa mo doon, ikaw talaga. Okay, now, naiisip mo na naku, kung nag-stay kayo sa Pilipinas, baka puro ganun ang kahihinat na ng iyong pabuhayan. I know. Baka mama siya na yung binabantayan ngayon. Diyos me, bakit bumibisita na si Marian sa'yo doon? I know. Pero ma'am, pahirapan ang buhay sa Pilipinas kung nag-decide kami na magstay doon. Although, siguro siya stable. Ako, hindi ko alam kung anong magiging ako. Pero siguro yung mahirap kasi at least dito, kahit na ang trabaho mo, say, regular job, magaan ang buhay. Kaya mong bilhin yung gusto mong bilhin. Kasi, although hindi ako nag-work sa Philippines, pero nakikita ko yung struggles ng mga friends ko doon na parang kahit may work sila, parang ang hirap pa rin na mabili yung gusto mo, mga ganon. Oo. Yeah. Actually, in your case, hindi lang mga gusto ninyo kasi nakatulong pa kayo sa mga kamag-anak ninyo, di ba? Do you think, Ali, if you continued your job as a jail officer, makakabili kayo ng 2 bahay, in a quiet area, mapag-aaral mo yung anak mo ng forensic psychology ba? Tapos, pag-aral mo ng dentistry yung kapatid mo sa Pilipinas, meron kayong pa-jeep na sumusustento sa mga pangangailangan din po nila doon. Siyempre, hindi. Kahit na paano isipin, mahirap kung simpleng worker ka lang.
Pero sasabihin nung iba, naku, swerte si Ali tsaka si Mary Ann kasi nung mga panahon na bumili sila ng bahay, syempre mura pa. Kasi ang mahal na rin talaga ngayon dito sa Greater Toronto area kung nasan din po sila Ali at Mary Ann. Do you feel relieved din na medyo napaaga ang dating nyo dito sa Canada dahil ngayon, oh my, ang mahal na. Maraming ang nagsasabi, Ma'am Ina, na nakauna kami at nakabili agad. I see. And I think what's good in your case, nako, I'm sure alam nyo na ang value ng inyong properties from the time you bought it. Ang laki na, I'm sure, ang laki na ng tinaas ng inyong properties because you bought them all the way 20 years ago. Huwag nyo sabihin yung pero sige, anong pakiramdam nyo pag naiisip nyo yung value ng inyong assets ngayon? Milyonaryo na kayo. Pero kasi si Ali parang lagi yan may future vision eh. Oh. Kaya nag-decide din kaming kumuha ng second property kasi ang vision niya, darating yung time, tataas ang mga presyo ng bahay. Ganon. Oh. Parang na-visualize niya na kailangan natin mag-invest na ngayon. Wow, well, I'm sure you're proud of what you two have built together. Ay, nako. Ikaw, Ali, meron ka bang mga iniisip dyan, yung mga kasamahan mo dun sa bilang jail officer? Kinakamusta mo sila? Oo, ma'am. Kasi high-tech na ngayon, no? Pwedeng mong makausap sa messenger. Minsan, ma'am, nagkaroon kami ng Christmas party. Kasama ko yung mga dati nasa serbisyo din. Ngayon, napagkwento namin, sabi nga nila, dumating sila 2018, 2019. Ako maaga akong umalis, 2001. Kaya sabi nila, dapat pala umalis na rin kami noon pa o nag-apply na kami noon pa. Sabi ko naman, oo nga 2001 ako umalis. Tapos nagkita-kita rin tayo rito. Oo nga. Sabi ko, retired na kayo, bakit pupunta pa kayo rito para magtrabaho na naman? Sabi nga nung isa, nakuha ko nung mag-retire ako, 2 million lang, 2 million pesos. Oh, naku, okay. Sa years of service ko, 21 years, sabi niya. Ikaw, 23 years ka na, kung i-convert mo yung kinita mo rito, more than dun, sabi niya, kasi bumili kami ng bahay. Nag-invest kami. Diba? Sabi natin ang bahay ngayon dito, 1.1 million. So, kung sa pesos, sabi ng 40 million. Parang hindi worth it yung pinagtrabaho nila na 2 million lang na makukuha nila at kami, meron kaming 40 million. Oo. Times 2. Dalawa bahay ninyo eh. Oo, isa lang yung kinumpit niyang yun. Kumbaga, sana nga kanya, maaga kaming nag-apply din dito, sabi. Oo, ay nako. Oh well, pero wala na tayong magagawa. Ano ma'am, yun, tiyaga. At saka, huwag masyado mataas ang expectation. Kasi, maraming mga professionals na nagpupunta rito na gusto nila makuha agad. But it takes time. It takes time bago makuha talaga kung ano yung gusto mo. Tiyagaan lang. Kung sa akin naman, Mamina, kailangan matutunan nila lahat. Especially sa repairs. Kasi, dyan maubos ang pera mo, mga ipon mo eh. I-YouTube mo lang, di ba? Bili ka ng tools mo, may pwesto ka, sarili mong repair, makakasave ka ng pera. Oo. Kunyari, halimbawa, Ali, jail officer ko pa rin sa Pilipinas, ngayong 2024, magkakanada ka pa rin ba? Palagay mo? Oo, magkakanada pa rin ako. Okay. Kasi marami nagtatanong nga, Ali, sabihin nila, baka hindi nasulit, mahirap din ang buhay sa Canada, ganon din sa Pilipinas. Sa Pilipinas na lang ako. Hindi, kasi sa totoo lang, Mamina, talagang behind ng Pilipinas eh. Sa dami ng rakot, ganon. Hindi kulang tulong na binibigay ng gobyerno. Oo. Isa pa yun. Puno, sana, siguro it will take decades pa bago. Pagka sinabing squatter doon, talagang marami squatter, no? Parang ang tinanggap na eh, no? Technically, they're homeless people. So, talagang behind pa. Kasi bata pa ako, yung mga pag-abroad,
nakakaluwag sa buhay, di ba? Hanggang ngayon tumanda na ako, ganun pa rin ang gusto ng mga tao, makapag-abroad uli, di ba? So, behind pa rin. Again, we'll leave it at that. Maraming salamat sa inyong dalawa and thank you for sharing your story. Naku, ako na-shock ako dun sa revelation ni Ali dun sa pangungurakot dun sa kanyang dating trabaho. Nakakaloka. Alam mo, nakakatawa pero it's a serious matter, di ba, Ali? Thank you, Ali and Marianne. That's it for this episode. We'll see you guys in the next one. Bye!